Ayan, nandito tayo mga kabayan sa isang view. Napapansin nyo ang mga bahay. Tapos may yati dito mga kabayan, no? Yati ba yung tawag niyan mga kabayan? Tapos ayun pa sa unahan, no? Magbabike tayo dito. Puntahan natin itong pinakadulo ng Nok. Mabilis yung takbo natin. Stop over muna tayo dito mga kabayan sa may yung parkingan ng mga sasakyang pandagat nila dito. Yung pupuntahan natin mga kabayan, medyo malayo-layo pa. Ayan, no? Yung mga bahay na magaganda dyan. Diyan kasi yung end na. So, ayun. At sa wakas mga kabayan, first time narating natin itong dulo ng Nok gamit itong bike natin. Ngayon mga kabayan, samahan nyo ako. Magbabike tayo dito. Puntahan natin itong pinakadulo ng Nok kung saan wala ng sasakyan doon mga kabayan, no? Saan doon na mismo yung end nitong Nok. Gagamitin natin itong bike. Alam nyo ba mga kabayan, dati sa Pilipinas pa, maliit pa lang ako, pangarap ko talaga magkaroon ng sariling bike. Sa totoo lang, hindi talaga ako nagbilhan ng aking papa, no? Dahil nga sa sobrang hirap, yung pera na pambili ng kuan mga kabayan, ng bike ko, ibili na lang ng pagkain. Kasi nga, farmer lang naman yung papa ko at saka dati mais lang talaga yung kinikita namin dati. Iyon nga, dahil sa walang pera, hindi ako nagbilhan ng papa ko. Pangarap ko talaga dati mga kabayan na yung magbabike ako, yung mountain bike, yung gusto ko kasi sa aming lugar, bukid siya, may paahon. Tapos naalala ko pa dati yung presyo ng mountain bike na sa 1,500 pesos. Kuan yun, China pa yun mga kabayan, no? Pero okay na yun dati, magagamit na siya. Tapos yung BMX yung tawag nila, yung hindi lang mountain bike, na sa 700 pesos. Naalala ko pa dati yung kapatid ng mama ko, binilan siya ng lolo ko. Ninanakaw ko yun, tapos nadidisgrasya ako, kaya hindi niya na ako pinapahiram kasi nasisira yung bike. Tapos nananaginip ako mga kabayan kada gabi. Iniisip ko na nagbabike ako, yung ako lang mag-isa papunta dun sa bukid. Pero hanggang pangarap lang yun mga kabayan, dahil gustong gusto ko talaga na magpabilis papa ko ng bike, kaso hindi niya ako nabibilhan dahil nga mahirap lang kami, walang pera yung papa ko. Ngayon mga kabayan, parang dito ko na sa Greenland matutupad yung pangarap ko na mag-ikot gamit ang mountain bike. Ito kahit hindi naman to brand new, pero matibay naman itong klase na bike kahit sikanan lang siya, no? Salamat pa rin ako sa Panginoon. Ngayon dito ko tutupad rin sa Greenland mga kabayan, no? Yung pangarap ko na makapag-ikot. Dati mga kabayan, nung dumating talaga dito sa Greenland, may bike na ako, kaso hindi ako makakapag-ikot ng mag-isa dahil kasama ko lagi yung misis ko, na lulungkot siya kapag maiwan lang saglit sa bahay. Ngayon nandyan naman yung mga bata, kasama ng misis ko, nagpaalam ako sa kanya. Ang oras pala natin ngayon mga kabayan, no? Ayan, alas 8:40 po ng gabi. Alas 8:40. Oh, maliwanag na maliwanag. So, ngayon pupunta tayo. Umpisa na natin kung ilang minuto ba yung pagbabike. So, tara, samahan nyo ako at iikotin natin. Medyo hindi naman sa sobrang lamig mga kabayan. Ang kinatatakutan ko lang dito yung biglang umulan. So, wala tayong raincoat. Ito lang jacket. Medyo marami akong patong dito. May warmer. So, 3 patong ito. Tapos ito yung masuot natin. So tara, samahan nyo ako at ipapakita ko dito yung madadaanan natin. So, umpisa na natin ng ating pagbabike mga kabayan, no? Sundan nyo lang mga kabayan yung madadaanan natin. So hindi na ako masyadong magsasalita. Tingnan natin kung kaya ng katawan natin, kasi ito ba yung first time ko na magbike na medyo malayo. Kakarating din tayo. So may mga tourist mga kabayan, no? Kasi pagka ganito kasing panahon, maraming nagbibisita dito. Wala namang problema dito sa pagbabike dahil wala naman dito mga kabayan, disiplinahin naman yung mga tao dito, yung mga driver. Ito yung main road dito mga kabayan. Grabe, mag-alas 9 na ng gabi, napakaliwanag pa rin, kaya napakaganda dito kapag ganito summer. Marami kang pwedeng gawin. Bukas mga kabayan meron akong pasok, pero holiday naman bukas ako, kasi papasok ako kapag holiday. Pag sinabi ng boss na magtrabaho ako, magtrabaho ako mga kabayan. Kadalasan kasi pag holiday dito mga kabayan, hindi pumapasok yung mga tao. Yun lang yung may mga pasok talaga, yung sa mga
restaurant, mga mall. Kadalasan dito pumapasok lang din mga Pilipino pag holiday. Medyo paahon na tayo, adjust tayo ng gear para makarelax yung paa natin. So na out balance tayo. So hindi pa nag-uumpisa yung mahirap na daan mga kabayan. So dito naman pababa. Dito tayo daan sa tunnel mga kabayan. Ito po yung tunnel bali shortcutan dito papunta doon sa puntahan natin. Ayan, ito po yung tunnel. Siguro may 300 meters itong mga kabayan, may higit 300 o 400 meters. Medyo kon din dito, mahirap huminga kasi nasa ilalim na talaga ito mga kabayan, no? Mga bato-bato, tapos nagigilo ba dito sa gilid, oh. Ito din shortcutan ng mga tao pag pumupunta sila ng city. Itong naging shortcutan din nila. Nagbabike din sa gitna, oh. Grabe, nagpagitna talaga siya, oh. Para siyang sasakyan din. Delikado yun pag hindi siya nakita. Ano, pag sasalita ako dito nag-iiko. Medyo nakakatakot ng mga kabayan kasi napakahaba na kuhan ito, tapos mga bato. Pero solid itong bato yung mga pagkagawa nila. Yan, ito po yung tunnel. Kapag winter dito mga kabayan, grabe yung ice dito. Kasi sa itaas nito, open na siya, natatambakan siya ng snow. Grabe yung pagkagawa nila nito, napakahirap siguro ng mga kabayan, no? Kasi isang pagkakamali, maaaring gumuho. So dito may makikita na tayo dito, magandang view. So dadaan ko muna kayo dito para makita nyo yung mga ferry boat dito mga kabayan. Ayan po, yung mga ferry boat nila, napakarami po. Daan muna tayo dito, pakita ko sa inyo dito kung saan sumasakay yung mga tourist. Stop over muna tayo dito mga kabayan sa may yung parkingan ng mga sasakyang pandagat nila dito. Ano ba yung tawag nyo dyan? Port, pier. So sa likod natin, ayan, may mga tao na may dala ng baril. Tapos yung mga gamit nila sa fishing, hunting. Kasi mga kabayan dito sa Greenland, isa sa pangunahing kabuhayan nila itong fishing. Pagka ganito, summer, ay naghahunting din sila. Magbiyahe sila dito kadalasan 30 minutes, isang oras, depende kung saang lugar yung maraming reindeer or mayroong mga isda, at kung saan sila maglalagay ng mga tent nila mga kabayan. Minsan isang linggo sila, magta-travel sila. Dito sa Greenland, mas marami yung mayroong sasakyan nito, pandagat, gamit sa mga fishing kaysa itong sasakyang panlupa. So na-search ko kasi yan mga kabayan, na mas marami pa yung mga fishing boat dito sa Greenland kaysa ganitong mga sasakyang panlupa. Ito mga kabayan, nakaparking, napakaraming sasakyan dito. Ito yung mga may-ari nito. So napakamahal nito mga kabayan kapag mayroon ka nito. Yung pupuntahan natin mga kabayan, medyo malayo-layo pa. Ayan, oh, yung may mga bahay na magaganda dyan. Dyan kasi yung end na. So wala na dyang sasakyan na papasok dun sa bandang area na yan. Dyan na lang sa mismo may mga bahay dyan. Yan. So ngayon mga kabayan, pupunta na tayo. Ayan, naalis to sila mga kabayan, no? Dahil may mga baril sila at gamit sa fishing, hunting. Ayan, ito po yung lugar natin dito. So na po tayo mga kabayan, doon sa ating pupuntahan. Yung panahon hindi siya malamig na sobra, hindi mainit. Ito yung gusto ko lang na klima. Ayan mo, naglalaro dito na bata. Hindi ko na pinasama yung anak ko mga kabayan, no? Dahil medyo malayo-layo yung bike natin, baka hindi niya kayanin. Tapos mahirap din magbantay sa kanya kasi saan-saan sa pumupunta. Magbabike lang kami kapag doon sa city. Hindi ako alis ng malayo. Yan, oh, may mga ferry boat pa dito mga kabayan, oh, sa gilid. Napakarami.
Yan yung sinasakyan ng mga tao dito, yung mga tourist na pumupunta. Kasi may mga rest house dito mga kabayan, sa medyo malayo-layo pa dito. May mga rest house sila na pinarerentahan kung gusto kang mag-relax. May mga lake doon mga kabayan, parang campsite siya. At the same time mga kabayan, maganda yung mga view doon kasi may mga bulak siya. Presko yung mga tubig doon, mainom. Dito medyo may hangin-hangin na dito mga kabayan, nasa gilid natin ng dagat. Ito yung gusto ko dito sa Greenland kapag summer, yung ganito yung panahon. Nakakakuha ng stress, nakakatanggal ng stress mga kabayan, no? Ito talaga yung habit ko mga kabayan, yung magbike. Ang problema lang, hindi tayo nakakuha ng bike sa Pilipinas, hindi tayo makabili kasi medyo mahirap lang yung magulang ko dati. Yung pambili niya ng bike ay ibili na lang namin ng mga gamit, pagkain. Kulang pa kasi minsan mga kabayan, yung nagpa-farm yung papa ko dati sa mais. Mais lang talaga yung tinatanim namin dati, yun lang yung alam namin na pagkapirahan. Pero ngayon iba na kasi mga kabayan, agriculture natin, advance na tayo ngayon. Hindi lang mais yung pwedeng pagkakitaan ngayon, marami na. Mayroong niyog, may saging, gulay. So medyo na advance na yung agriculture sa atin. Ang problema lang, walang masyadong suporta sa gobyerno. Minsan yung mga negosyante, mura lang yung pagkabili, lugi din minsan yung farmer kapag isa lang yung itanim mo. Dapat mayroon kang alalay. Pag nagtanim ka ng mais, dapat mayroong saging, may niyog. Kasi pag mais na mga kabayan, malugi ka sa mais, wala na. Ito fire station to mga kabayan, no? So yun na yung bundok. Pero mukhang malakas pa rin tayo mga kabayan, kaya ko pa rin. Sana doon sa pagpapabalik makaya natin. Sa pagbabike kasi mga kabayan, medyo nakakapagod din itong magbike ka ng may paahon. Ayun yung mahirap. Okay lang kung patag, pero mas maganda kasi yung may mga paahon, medyo makuha yung katawan mo din, mabatak. Ganito medyo paahon-ahon na to. At maganda sana yung bike mo na mayroong adjustan. Ayan, nandito tayo mga kabayan sa isang view. Napapansin nyo ang mga bahay. Tapos may yati dito mga kabayan, no? Yati ba yung tawag niyan mga kabayan? Tapos ayun pa sa unahan, no? Bibidyoin ko at i-zoom natin. Ito yung paligid natin dito. Ayan, napakaganda, napaka-relax. Medyo may green na dito sa gilid natin. Tapos ito yung bike natin. Ayan po yung highway dyan, dinaanan natin. Ayan mga kabayan, ano ba yung tawag dito mga kabayan? Yati pa ba yan? Napakalaki. Ayan, no? Malaki na yan mga kabayan sa mga private. Ilan na kaya sa kanya, no? Yati. So hindi na ako magtataka pag mayroon niyang ganito palagi mga kabayan, kasi dito sa Nuuk ay tourist destination talaga pag summer. Ito pa, oh, medyo maganda din to, oh. Medyo mababa lang siya. Ano ba yung tawag niya mga kabayan? Yati din ba yan? Ayan, ito po kasi yung port dito. Ayan yung port. Tapos sa baba mga kabayan, meron dito doon ako, ano, may mga naglalaro mga bata. Tapos parang mayroon ditong kubo-kubo. Oo nga, mayroon dito kabayan, oh, camping site, oh. May kubo dito, oh. Mayroon din pala dito. So hindi ko pa alam na mayroon pala dyan. Baka pwede ko dalhin pamilya ko dito sa sunod, gagala kami. Yan. So ngayon mga kabayan, diretso tayo. May naglalakad dito sa baba, oh. Yan, diretsuhan natin yung mga kabayan, ha. Napakaganda yung mga bahay dyan, oh. So dyan na yung end mga kabayan. Dyan na yung end. Tapos yung city kasi, ito yung city. Ayan yung inalisan natin kanina. Ayan, medyo malayo yung inikot natin. Gamit lang itong bike natin, oh. Grabe mga kabayan, sobrang relax na relax dito yung view natin. Hindi siya sobrang lamig, ha. Actually, alas 9 na mga kabayan, no. Mayroon pa ring araw sa itaas, oh. Ito yung view natin, no. Napakaganda yung mga bahay, tingnan nyo. Makukulay. So tara mga kabayan, puntahan na natin ulit yung pupuntahan natin. So malapit na tayo. Ayun, diretso na tayo mga kabayan. Tapos na tayo magpa-picture doon at magpahinga doon sa Mayati kanina, no.
So medyo malapit na tayo makarating doon sa mga bahay na magaganda. So medyo kaya pa naman ng energy natin mga kabayan. Paahon pa rin dito. Pagdating sa unahan, pababa na naman to. Ito na yung pababa mga kabayan. Malapit na tayo sa mga bahay na magaganda. Uy, medyo nasira yung daanan dito banda. Mababa na kasi yun dito. Ayan, patag na dito mga kabayan. Atis na tayo. Walang katao-tao dito naglalakad oh. Napakaganda pa naman mag-hike. Medyo matataas to mga bahay dito. Dahil ito mga kabayan, ito yung malayo sa city. Yeah. Pinagbigyan tayo ng mga kabayan kahit nauna na siya dun. Mga construction lang dito. Kaya nakuha yung daanan natin. Kumipot. So dito banda nagtrabaho yung misis ko mga kabayan. Kasi nakatatlong trabaho nga siya. Ito yung pangalawang trabaho niya dito bago siya lumipat dun sa may daycare center. So medyo malayo kasi nagbabas pa siya. Ayan, so ito na yung bundok mga kabayan oh. Mataas yung bundok dito. May naglalaro dito oh. Scooter naman ito. Bata. So anak ko gustong gusto sana yun sasama mga kabayan, kaso hindi ko siya pinasama dahil nga malayo yung bike yung puntahan natin. Medyo nagtampo siguro yun pag nalaman niya na umalis ako. So dito lang nangyari mga kabayan yung pangarap ko na magkaroon ako ng sariling bike na mountain, tapos makapag bike ako na sarili kong bike yung gamit. Dati na nag-iinip lang ako na nagbabike ako, iniisip ko lagi na parang ang hirap dati makabayan na makabili ng bike para sa sarili ko kahit yung mura lang. Napakahirap sa Pilipinas talaga, naranasan ko. Kaya yun, nagsumikap ako, nag-aral hanggang nakapag-experience, nag-abroad. So hindi ko inasahan na makarating ako dito sa Greenland. Dala ko yung pamilya ko. So napaka-bless talaga. Napaka-bless ko at yung Panginoon mabait sa akin. Yung hiling ko na ganito na makapagtrabaho ako sa lugar na kung saan makasuporta ako sa pamilya ko. Sobra-sobra yung binigay niya. Kasi naisama ko yung pamilya ko dito. Ayun, ito yung mga bahay dito na magaganda. Adjust natin. Pahinga muna tayo mga kabayan. Medyo nag-lock yung mga tuhod ko. Ito kasi yung first time na mag-bike ako dito sa Greenland na malayo, yung dulo talaga. Ito na yung likod natin. Yan na yung end. Pero siguro may 500 meters pa para marating natin yung dulo, yung end na kung saan doon yung wala nang sasakyan mga bayan na maka punta, kasi bundok na siya na bato-bato. Yan, ito yung mga bahay sabi ko sa inyo na mga building na matataas. Ayan. So kunting pahinga lang at inom muna ako ng tubig. Ayan, diretso na tayo mga bayan. Nakapagpahinga na tayo konti at nakainom tayo ng tubig. Ayan. So grabe yung araw natin, no? Napakataas pa rin. Mag-alas 6 na ata dito ng gabi. Kanina pa tayo nagbabike.
naglalakad. Ayan, ito na yung end dito. Dito tayo nagpi-fishing mga kabayan dati. So sa sunod, fishing na naman yung gagawin natin. Kasi yung fishing kung kasi mga kabayan, wala siyang pain. Yung pamain natin nasira. May mga tourist dito nagpipicture. Nakarating sila dito. So napakaganda talaga mga kabayan magkuhan dito sa Nook, sa Greenland, magbike, hiking pagka summer lang. Pag winter naman, snow dito. Medyo mahirap gumala pag nag-snow. Naglalakad dito mga kabayan. Mas gusto na mga kasama ko dito sila tumitira kadalasan ng kasama ko sa trabaho dahil napakatahimik daw, wala masyadong katao-tao. Kaya akitin natin mga kabayan, no? Dito na lang, ayan. So dito pala kami nag-fishing. So ito na yung dulo dito. Ganda pa ng daanan dito. May mga sasakyan pa rin dito. Punta natin yung dulo mga kabayan, no? Dito kami dati nag-fishing. Ayan. Inda to dito. Ayun. At sa wakas mga kabayan, first time narating natin itong dulo ng Nook gamit itong bike natin. Ayan mga kabayan, end na yan ha. Wala na diyan makadaan na sa sasakyan, maliban na lang sa sasakyang pandagat. Pero pinaplano nila dito, ayan o, titibagin nila yung gilid niyan. Tapos yun kasi sa unahan medyo patag yun dun, gawan pa daw nila ng mga building. Sa ngayon nag-uumpisa na dito, pero parang minsan natigil. Ito na yung Nook City. Ayan yung Nook City sa harap natin. So bibidyoin natin mga kabayan gamit ang camera ha. Ayan mga kabayan, narating na natin itong dulo. Dito po kami nagpi-fishing mga kabayan. Ayan, yung gilid na yan. Hanggang dito kami nagpa-fishing. Sa susunod mag-fishing tayo. Ito na yung end mga kabayan. Ayan, wala na pong bahay. Ayan na yung pinakahuling bahay. Ayan po yung puti. Tapos ito mga kabayan, ginagawa nila ng kalsada para magiging daanan na naman papunta dun. Kasi medyo patag dun sa unahan, no? Ayan, maggagawa na naman daw sila ng mga building dyan. Wala kasi siyang daanan kasi ito tagilid na sa nabundok. Ang Nook City mga kabayan, ang sentro, ito po. Ayan, so yun po yung Nook City. Yung araw natin napakataas, maliwanag pa rin. Ayan po yung Nook City. Yan na po yung end din dyan. Ayan yung pong end. So parang nag-glitter U siya ang daanan dito sa gilid. Ayan, so yun na po yung Yati kanina yung nadaanan natin. Ayan, huminto tayo dyan. Ayan po, ito na po. So ito na po dito mga kabayan, no? Ayan, grabe sabay-sabay mga kabayan, no? Sabay-sabay sila, oh. Ayan, halos magkakapareho lang distansya. Parang nagkuhan sila mga kabayan, no? Nagkasundo. Ayan, so papunta ata sila dito kasi nandito pa yung ferry boat, yung kuhan kanina, Yati. Ano, halos magkasabay lang mga kabayan, no? Halos magkasabay, magkapareho lang distansya, parang nagkasundo sila. Mga kabayan, nandito ako malapit sa Yati na yon. Kung napapansin nyo sa likod natin, ayun yung Yati. So ipapakita ko sa inyo, punta natin ang malapitan dun mga kabayan, para medyo klaro siya sa malapit. Ngayon samahan nyo ako, bababaan natin yan. Ayan, ganito lang kalapit mga kabayan kasi medyo nasa gitna siya. Dito na tayo sa gilid. Ito na yung magandang spot dito kung saan makukuha natin ang video. So zoom lang natin. So ganyan lang siya, oh. Grabe yung araw mga kabayan, no? Alas 10 na dito ng gabi. Ayan, so ganyan po yung itsura niya. Medyo malaki naman pala siya mga kabayan, no? Pag nasa malapit, ayan, oh. Napakaganda siguro dyan sa loob mga kabayan. Anong plug ba yan, oh? So hindi ko alam kung anong plug yan. So yung pangalan niya hindi ko makuha kasi merong araw kasi against the light. Yan, ito po yung view natin dito. So ito yung port nila dito mga kabayan, yung kuha nila ng mga fishing boat. Yan po yung magandang bahay. Hi, hello po mga kabayan. So sa wakas nakarating na tayo dito sa bahay.
tumatawag kasi si Mrs. mga kabayan na hinahanap na ako ng mga bata, kaya hindi na ako tumagal. Pero naka ilang oras din tayo mga kabayan kasi oras dito mag alas 11 na, mag 3 oras din kasi yung style ko kasi hinto pag may nakita kasi ako magandang view, hinto picture ako, video, kaya inabot tayo ng matagal. Sa 11 kilometers naman sa bayan, kung lalakarin mo siya 1 oras at kalahati, pero pag bike mga kabayan hindi ko na orasan kung ilang minuto kasi kung sasakyan nakalagay 18 minutes, siguro nasa 30 minutes kung bike siya mga kabayan, no? So hanggang dito na lang mga kabayan yung aking video. Sa susunod magbabike pa tayo, ipapakita ko pa sa inyo yung magagandang lugar doon na pwede pa natin kunan ng video. So sana wag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. So maraming salamat at hanggang dito na lang po. At ako po pinawisan mga kabayan, no? So first time po nating pinawisan kasi medyo nakasuot kasi ako ng warmer at medyo pagod kasi, physical kasi mga kabayan pag ganito nagbabike kayo, no? Pinawisan po tayo hanggang dito sa loob, may warmer po ako na suot. So hanggang dito na lang po at maraming salamat and God bless.